Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong linggo nga, base sa ating mga pinakahuling datos, maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatlong weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Una po, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung nagdadala ng mga kaulapan, partikular na sa bahagi ng southern part ng Mindanao. Kaya asahan po, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa may Barm at sa may Soc-Sargen region. Samantalang easterlies naman, ang pinaka nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Magdadala naman ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol region, habang ang pagitan po ng northeast monsoon, yung malamig na amihan, at itong easterlies, yung mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, ito po yung may shear line naman, pero offshore po kasi siya. At ito naman yung magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan, Isabela at Apayao. Ang malaking bahagi ng ating bansa sa Metro Manila, na labing bahagi ng Luzon at Kabisayaan, makararanas naman ngayong araw ng generally fair weather. Pag sinabi po natin fair weather, maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama dito sa Metro Manila, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Kung magkakaroon man po ng mga pag-ulan, hindi natin ito inaasahang malakas at hindi rin natin ito inaasahang magtatagal. Dito nga sa Luzon, inaasahan po natin malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan. Mapapansin nyo dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Normally po, pag November, December hanggang January, ang silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan ang madalas pong inuulan. Ito ay dulot nga generally po nung hanging nagbumula sa karagatang Pasipiko, mga easterlies or minsan po itong shear line. So ngayong araw po, yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko, easterlies magdadala ng mga pag-ulan sa Aurora, Quezon at Bicol region, habang ang shear line ang magdadala naman ng mga pag-ulan dito sa Apayao, Cagayan at Isabela. Inaasahan naman po natin ang muling paglakas ng hanging amihan o northeast monsoon, kaya inaasahan po natin ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan dito sa may area ng Ilocos Norte at Batanes. Magiging maalon din yung karagatan sa bahaging ito at dahil po sa malakas na hangin din, nadala ng hanging amihan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon, itong Metro Manila, nalalabing bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at Central Luzon, makararanas naman po ng maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon or gabi o kung minsan po sa madaling araw. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 26 to 30 degrees Celsius. Dito naman po sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Kalayaan Islands na naapektuhan po ng Intertropical Convergence Zone, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito. Sa nalabing bahagi naman ng Palawan ay mga isolated rain showers and thunders sa mga mararanasan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 27 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi naman ng Kabisayaan ang makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. At sa pag-iral nga o sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito sa bahagi naman ng Barm at Soc-Sargen sa Mindanao, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So malaking bahagi po ng Mindanao, medyo maaliwalas sa panahon naman, ang mararanasan sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Zamboanga City, 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, narito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw hanggang Sabado po ito. Una po, magpapatuloy yung paglakas ng hanging amihan, partikular na sa may Northern Luzon. Nagsimula na po ito sa extreme Northern Luzon. Kaya inaasa natin magpapatuloy itong gale warning sa mga sunod na araw. Bukas, asahan naman po ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao, dulot ng ITCZ, muli pong iral ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng Mindanao. At gayon din sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas,
Visayas, epekto ng ITCZ, gayon din ng easterlies at ng shear line. So, yung tatlong weather systems po natin ang magpapaulan dito sa may bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng mabawasan yung epekto ng ITCZ pero magpapaulan pa rin ang shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin, maging ang easterly sa may bahagi naman ng silangang bahagi ng Luzon. Partikular na nga sa Bicol Region, gayon din sa Aurora, Quezon, at maging sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, ang magpapaulan naman dyan ay yung hanging amihan, posibleng mahina hanggang sa katamtaman yung mga pag-ulan. Pero makikita po natin sa pagpatuloy ng linggong ito ay malaking bahagi na ating bansa ay makararanas ng mas maaliwalas na panahon, generally fair weather. So pag sinabi po nating generally fair weather, malaking bahagi ng ating bansa ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized thunderstorms na hindi naman natin inaasahang magtatagal at hindi natin inaasahang magiging malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan din natin na walang mabubuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 3 hanggang 5 araw. At dahil nga po sa malakas na amihan, ngayon ay meron tayong nakataas na gale warning, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Magiging maalon hanggang sa napakaalon ang karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya pinapayuhan natin ang mga bangka, maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat na mag-ingat po, iwasan mo ng pumalaot sa mga baybay ng Batanes at Babuyan Islands dahil nga sa magiging maalong karagatan.